inyong lalong-lalo na sa bago kong balay at saka bago kong anak na lalaki. Matagal na ako nangarap na magkaroon ng anak na lalaki kasi yung anak ko ay 3 babae. Sa wakas, hindi na talaga ako nagkamali. Matagal ko na pinapangarap na magkaroon ako ng manugang. Pero after 28 years, ito na ngayon. Nagtitipon-tipon tayo sa okasyon na ito. Tungkol sa pag-aasawa, there are several factors to be considered. Una, hindi natin kailangan makalimutan ang 10 Commandments of our God. Sa pag-aasawa kasi, magsisimula yung problema ng hindi natin naranasan noong binata tayo at sa kadalaga. Sa pag-aasawa kasi, ang unang mahalaga dyan, ang pagbabudget ng pang-araw-araw nga gagamitin natin. Sa halimbawa, sa sweldo mo, malaki naman yung sweldo mo, pero pag hindi mo binudget yan, bago magkaroon ng 15 days sa sweldo, wala na. Nangihingaos ka na. At saka isa pang malaking factors dyan, yung oras. Nga kailangan gawin mo ng maaga, hindi yung mamaya na. Tulad sa akin, nakapag-asawa ako 36 years na kasi sabi ko, saka na. Hanggang parang kinapos na ako ng oras. Huling biyahe na. Sumabit na lang ako eh. Sumabit na lang ako kasi yung kapatid ng lolo ko at saka mga matandang dalaga at saka matandang binata. Nakita ko doon, na-realize ko, noong tumanda na sila, gumagapang na. Mag-init ng tubig. Wala silang mga anak eh. Yung mga pamangkin nila o naglayuan na nga. Naisip ko, sabi ko parang susundin ko yung yakap ng mga kapatid ng lolo ko at saka lola ko nga. Sumabit ako kahit puno na. Ito ang bunga. Nagkaroon ako ng 3 anak. Ito yung banggit nyo kanina. Kasi yan akong kabataan ko, hindi ako nakapag-asawa ng maaga. Kasi manginginom ako dati. Talagang no more tomorrow. Pag sweldo ngayon, ubusin mo na yan. Kasi no more tomorrow. Pero hindi maganda pala yun. Ngayon, nung nag-asawa ko, nagkaroon ako ng anak, doon ko na-realize ito kay anak ko kay Maysa. Nung ganito si kalaki, umuwi ako galing sa trabaho. Marami siyang mga kalaro, mga bata ng ganito. Tapos, tinitingnan ko siya. May mga tinapay yung mga kalaro niya. Pagsubo ng ganon, ng kalaro niya, hindi naman siya binibigyan eh. Pagsubo ng ganon, nakaganon rin siya. Pagbaba ng kamay, nakatingin na naman siya doon, di ba? Little by little, doon ko na-realize na bawasan ko na yung bad activities ko sa buhay. Unti-unti ko yun. Yung pag-inom ko, dati, nagsusugan na rin ako sa bara kasi yun ang palipas oras sa probinsya. Ngayon, na-realize ko yun, di ba? Pero yung edad ko, 42 na. Kasi 36, 6 years siya, gano'n na ako. Unti-unti ko 50, total hindi na ako binom. Di ba? Nabanggit niya kanina, sa kakainom ko, nakatira kami sa ilalim ng tulay. Hindi maganda yun, di ba? Galing ako sa probinsya, tapos ako ng 4 na taon, bachelor. Pero sa kakainom ko, umano kami sa ilalim ng tulay. Ngayon, nakita ko yung yung diploma ko. Sabi ko, tapos pala ako ng college. Hindi ako makauwi-uwi sa amin noon kasi binubuli ako ng mga kababata ko sila. May mga sasakyan na ako, sinilas pa rin. Na-realize ko doon yung totoo talagang buhay.
nag-double time ako, triple time. Oo, binaybay ko mula doon sa kabataan ko hanggang nakapasok ako ng pag-aaral, hanggang nakatapos ako ng college, hanggang nakapunta ako dito sa Manila. Tinigil ko yung bad activities ko. Ngayon, to make it short, napatapos ko yung anak kong tatlo. Oo. Hindi lang yun napatapos yung tatlo. Ito ngayon, nasa gobyerno lahat yan. Ito sa Department of Energy, yung dalawa. DSWD. Nasa DSWD, yan. Ano yan? Hindi ako gumastos ng pag-aaral nila ng matrikula kasi ako, nakatapos ako ng college. Ito, tapos rin itong asawa ko. 5 kami, bachelor lahat yan. Pero, sasabihin ko parang walang sa-isa yung pagkatapos ko sa pag-aaral eh. Kasi hindi ko nagagamit eh, tumira ako sa ilalim ng tulay. Pero isang bagay na pinagayabang ko pag-uwi ko sa amin. Sabi ko sa Maynila, kahit ganito lang ako, nakatira ako sa 50 million na bubong. Ano yun? Yung tulay, mahigit pa 50 million yun. Oo. Kung sila na yun ba? Diba? Magkano yung tulay? Hindi karatula pa nga eh. Oo. Isang pangarap ko, sabi ko, pag ako bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lote, diba? Sa tindi naman ang pangarap ko, with the help of God. Kasi ako, nag-high school ako sa Madrid. Nagtapos ako ng college ko sa Pareren, na nandoon rin yung Bible sa akin. Galing, nakalimutan ko yun eh. Noong, kasi alam mo naman, tao lang tayo. Ngayon, nung nagkaroon kami ng lote dyan, talagang may muhon yan, may titulo. Yan po ang Ginawa ko yun. pangusap ng mahal na aman. Pinoy Isang. Nakumplis ko yung pangarap ko kasi galing ako sa probinsya. Sabi ko, Direct from pag the ako heart. nakapunta sa Manila, sana magkaroon ako ng bahay malapit lang sa Lunita. Kasi yung Lunita dati sikat yun sa Manila eh. Oo. Pag umuwi ka sa Manila, yun ang tinatanong ng tao, kimusta yung Manila, yung Lunita. Nagkaroon talaga ako ng lote. Ngayon, maliit lang siya. Ngayon, noong maliit lang yun, sana, ako rin gagawa, ginawa ko yun. Totoo yun. Ginawa ko yun. Hindi ko ginagawa sila. Yun nga, parang kwento ng ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Oo. Ngayon, sabi ko dito sa mga anak ko, kung mag-aasawa man, ito si Aaron, basta sundin nyo lang yung payo ko kasi ako, dumaan talaga ako sa hindi maganda hanggang nakapunta sa maayos-ayos na ka. Ako hindi naman ako successful, pero at least, dito sa anak ko, ipagpatuloy nyo lang yung pinagsimulaan ko kasi yung paglalakbay, yung tao sa ibabaw ng lupa ay tayo naglalakbay lang. Kung minsan, nasa magandang kalsada, kung minsan, nasa release ng tren, tapos, nahiwalay pa yung gulong sa release ng tren. Diba? Hindi na maganda yung takbo. Diba? Sabi nga ng kasama ko noon eh, friend, I was in the dark. Ano yun? Sabi ko, nasa madaling yugto ng paglalakbay yung buhay ko. Sabi niya. Sabi ko, nasa sayo yun eh. Ang tagumpay, wala sa iba. Nasa sayo. Kasi sinasabi, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Nga, huwag ka Yan po, makalimot mayroon sa pang Panginoon kasi quotation si ako na- tatay mula sa kasabihan. Noong 2021, Nasa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. wala na akong sinandalan ng iba kundi magdasal lang. Oo. Kasi kahit pusakal yung tao, sa huling yugto ng buhay niya, yung masasabi, Diyos ko, ikaw na ang bahala sa akin at sa pamilyang patawarin mo ako ng mga kasalanan kong ginawa. Palakpakan naman. Totoo yun. Nangyari yun sa buhay ko. Marami ng yugto na talagang mamatay ko pero may kasabihan niya. Bad grass, long land. Yeah! Basta, tuloy-tuloy lang yung
pangarap mo at saka sundan mo yung pangarap mo. Huwag mo upuan yung pangarap mo. Pag mangarap ka lang, Ayan po, sundan mo ang pangarap mo, huwag mong upuan. Mangarap ka, tuparin mo ang pangarap mo. at saka ako kasi makwento ako pero siyempre baka abutin tayo ng oras. Pinantay pa tayo, mapataya pa tayo ng ilaw. Maraming salamat. Lalo na sa Yan po ang Word of Wisdom mula sa tatay ni Maria Luisa Hernandez at Quijano. saka lahat na dumalo sa okasyon na ito. Hindi ko ito makakalimutan hanggang kailanman. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much, Daddy Bucky. Okay, best wishes na lang po. Tapos niya lang po yung oras. Thank you so much. Mommy and Daddy, walang makakapula na our wonderful parents. Thank you so much. Sa inspirasyon po para sa